Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinawag na kasinungalingan ang aligasyon na blanco ang ilang bahagi ng 2025 national budget. Pambansang pondo, binusising mabuti bago lagdaan. Maximum suggested retail price sa mga imported na bigas, epektibo na ngayong araw. 58 pesos na kada kilo ng imported rice, mabibili na. Pangulong Marcos Jr. tiniyak ang suporta ng pamahalaan para sa environment-friendly transport system sa bansa. Paglulunsad ng Tesla Center Philippines sa Taguig, pinangunahan ng Pangulo. Pag-iimprenta ng mga balota na gagamitin sa 2025 midterm elections. Sisimulan na muli ngayong linggo. COMELEC tiniyak na tatalima sa kautusan ng Korte Suprema. At suporta ng mga Pilipino sa hakbang ng pamahalaan para ipaglaban ang ating karapatan sa West Philippine Sea, kinilala ng National Security Council. Una sa ating mga balita, kinundina ng Malacanang ang ulat na may sinadyang iniwang blanco sa ilang bahagi ng 2025 national budget. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang pagpapakalat ng ganyang fake news ay mapanlinlang at nararapat na ituring na criminal act. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa. Pinalaga ng Malacanang ang paratang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na blanco ang ilang bahagi ng isinabatas na 2025 national budget na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inalmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pagpapakalat ng fake news o maling impormasyon ni Duterte na malisyoso at dapat anyang kondenahin bilang kriminal na gawain. Sinabi ni Duterte na sinadya umanong iwang blanco ang ilang parte ng pambansang pondo para gawing blankong tseke na maaring punan sa hinaharap. Pinabulaanan niya ng Malacanang at iginiit na walang pahina sa pambansang pondo na iniwan bago ito lagdaan at gawing batas. Masusian niyang pinag-aralan ng Kongreso at ang Department of Budget and Management ang higit 4,000 pahina ng 2025 national budget. Maingat anyang sinuri ang bawat detalye para masigurong walang programa, aktibidad o proyekto ang naiwang blanco. Hinikayat ni Bersamin ang publiko na tingnan ang dokumento sa website ng DBM para makita ang katotohanan at kumpletong detalye nito. Ayon pa kay Bersamin, bilang dating opisyal ng gobyerno, alam dapat ng dating Pangulo na walang naiiwang puwang sa alokasyon ng pambansang budget alinsunod sa batas. Nanawagan ang palasyo sa kampo ni Duterte na maging responsable sa kanilang aksyon at iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Housing Authority na ayusin ang lahat ng pabahay na substandard ang pagkakagawa. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Pinapaayos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Housing Authority ang mga proyekto nitong hindi magamit para mapakinabangan. Direktiba ng Pangulo sa NHA, lahat ng proyektong pabahay na nasa ilalim ng ahensya na hindi naging maayos ang pagkakagawa ay kailangang magawa at matiyak na magiging matibay bago matirhan. Ganito niya sabi ng Presidente ang ginawa ng pamahalaan para sa mga nabiktima ng Yolanda kung saan ay ang mga unang ginawang pabahay ay substandard. Bukod pa dito ayon sa Presidente ang iba pang kakulangan gaya ng sa kuryente at tubig dahilan upang hindi masyadong nagamit na kanila namang naayos na at naipamahagi na nitong nagdaang Biyernes.
Kaya ang target ngayon ng gobyerno, ayusin ang mga nakaraang proyekto ng NHA na hindi maayos ang pagkakagawa at gawing matibay, lalo tinaasahan ang pagdating ng mga bagyo sa bansa. Lahat ng mga NHA project na gano'n na hindi magamit ay gagawin natin ng paraan upang maging mas maganda, maging technically na matibay-tibay para maharap naman ang ating mga bagyo na inaasahan natin darating dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan ay pinatitiyak din naman ng Pangulo kay DPWH Secretary Manuel Bonoan na pulido ang mga disaster resilient projects na nakalinyang gawin. Sinabi ng Chief Executive na sa huli nilang pagkikita ni Secretary Bonoan ay kanilang nabusisi ang mga proyektong nakaline up ng Public Works. Ayon kay Pangulong Marcos, nais nilang masigurong maayos ang mga disaster resilient projects na makakatulong sa pagharap ng mga kalamidad na maaaring tumama sa bansa. Dapat niyang nasusunod ang plano sa proyekto at tapusin sa kung ano ang naitakdang oras. Kabilang na dito ang mga flood control projects na sabi ng Pangulo ay dapat na masigurong maayos ang disenyo upang makayanan ng dumadalas na mga pag-ulan at mga pagbaha. Kausap namin ang kalihim ng DPWH upang busisiin ang kanilang mga pondo at proyekto. Tiyakin nila na lahat na ito, lalong-lalo na ang mga proyekto na makakatulong sa pagharap ng mga kalamidad ay maisasagawa ng maayos na ayon na plano at takdang oras. Nitong nakaraang Biyernes ay pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagta-turnover ng mahigit 3,500 mga matitibay na housing units sa pamamagitan ng seremonya sa Burauen, Leyte. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Makabibili na ng 58 pesos na kada kilo ng imported na bigas simula ngayong araw. Epektibo na kasi ang maximum suggested retail price sa mga imported na bigas. Ang update niyan sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV. Live, Isaiah. Magandang balita, Alan. 58 pesos. Yan ang pinakamahal na presyo na imported rice sa buong Metro Manila. Yan ang sinabi mismo ng Department of Agriculture. Simula ngayong araw, magtatalaga ang Department of Agriculture ng maximum suggested retail price sa imported rice. Ayon sa DA, 58 pesos na ang pinakamahal na imported rice. Bago nito, umaabot kasi sa 65 pesos ang halaga na imported na bigas sa mga pamilihan. Mandatory in the sense na, kumbaga, dahil nga po nagkaroon ng agreement. In a way, ngayon, minomonitor po na. Dahil maglalabas po talaga naman tayo ng guidelines kasi nga po as of now, pinaplansya pa po natin yung guidelines. So siguro in a way, yung strictness, hindi muna natin masyadong implement. Sinisiguro rin ng kagawaran na sumusunod ang mga supermarket para sa presyo na nakalaan sa mga imported rice. Hindi kasama sa pulisiya ang mga special rice varieties tulad ng malagkit, Japanese rice at black rice. Balangkas rin ng MSRP na may kasamang 10 pesos per kilo nominal profit margin sa landed cost ng imported na bigas. Maliban dito, ang dating tig 40 pesos na bigas, ngayon nabibili na ng tig 38 pesos na bigas sa kadiwa ng Pangulo Kiosk. Ito naman yung mga bigas na RFA 25 o 25% broken. Nasa 20 pamilyahan ang nagbibenta ng 38 pesos per kilo na bigas sa buong Pilipinas. Maliban sa 38 pesos na bigas, mabibili rin sa kadiwa ng Pangulo Kiosk ang tig 45 pesos na bigas o yung 5% broken rice. Available rin ang tinatawag na sulit rice sa halagang 36 pesos. At ang aging but good quality rice stock ng NFA na tig 29 pesos. Alan, nakikipag-ugnayan naman ang Department of Agriculture sa Metro Manila mayors na gawing available ang mga murang bigas ng pamahalaan sa lahat ng pampubliko at pribadong palengke sa Metro Manila. Sinabi pa ng kagawaran na posible ngayong linggo ay magkaroon na ng resolusyon kaugnay sa food security emergency na idideklara sa buong bansa. Lang naman po ang magiging basis nitong food security emergency, yung rice shortage tsaka yung extraordinary increase in rice prices. So wala naman pong problema sa rice shortage, wala po tayong ganong scenario ngayon. Yung tinitignan na lang po na basis, yung extraordinary increase po in prices. Umasa ang DA na mapapalawak pa ang Kadiwa stores sa buong Metro Manila. At sa pamamagitan ng proyektong ito, umaasa rin sila na mapapababa pa ang presyo ng bigas. Alan, andito ako ngayon sa Kamuning Public Market. Sa pag-ikot ko kanina, napansin ko na
58 pesos na ang pinakamataas na presyo ng imported rice dito sa pamilyang ito. At sinasabi nga ng mga nagtitinda sa atin na simula pa raw nung nakaraang linggo ay sumunod na sila dito sa panuntunan ng DA. At maliban pa dyan, Alan, dahil meron din kadiwa ng Pangulo Kiosk dito sa Kamuning Public Market na kung saan nagbibenta sila ng tig 40 pesos, 38 pesos at tig 29 pesos na bigas. At then muna ang update mula dito sa Kamuning, balik muna sa iyo, Alan. Maraming salamat ay Saya Mirafuentes ng PTV. Samantala, nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi mababawasan ang benepisyo at serbisyo ng PhilHealth sa kabila ng zero subsidy. Sa katunayan, pag-itiyak ng Pangulo, lalawak at dadami pa ang mga serbisyong hatid nito ngayong taon. At ito ang garanti ko. Napakasimple lang ang garanti ko. Kahit may subsidy, kahit walang subsidy, kahit anong contribution, all of these issues, hindi mababawasan ang serbisyo ng PhilHealth. Hindi mababawasan ang bayad ng PhilHealth sa insurance claim. In fact, baliktad. Padadamihin pa namin ang serbisyong ibibigay ng PhilHealth, palalakihin pa namin ang pagbayad sa insurance claims. So, I would like to just assure everybody, huwag niyong inaalala na mababawasan ang serbisyo kahit na kanino, para sa senior, para sa mga hirap, para sa middle class. Walang mababawasan kahit isang kusing. Quite the opposite. Dadagdagan natin yan in 2025, mas dadami pa ang magiging serbisyo na ibinibigay ng PhilHealth, mas lalaki pa ang magiging payment na ibibigay sa insurance claim. Kaya wag po kayong mag-aalala, walang mawawala sa serbisyo ng PhilHealth. Mas pinapaganda pa nga namin ang pagpatakbo ng PhilHealth para mas marami pang maibibigay sa taong bayan. Nagdaos ang Pilipinas at Amerika ng panibagong maritime cooperative activity sa bahagi ng West Philippine Sea. Isinagawa ito noong January 17 hanggang 18 na unang group sail sa pagitan ng dalawang bansa ngayong 2025. Ang mga asset na ginamit ng Pilipinas ay ang BRP Antonio Luna at BRP Andres Bonifacio, habang pinalipad din ang dalawang FA-50 firefighter aircraft at maging search and rescue assets. Sa panig ng Amerika, naglayag ang USS Carl Vinson Carrier Strike Group, USS Princeton, USS Seret at pinalipad ang MH-60 Seahawk helicopter, V-22 helicopter at dalawang F-18 Hornet aircraft. Iba't ibang pagsasanay naman ang isinagawa sa naturang MCA na nagpapalakas sa bilateral maritime cooperation ng Pilipinas at US. Mas nakatutok ang bagong administrasyon ni United States incoming President Donald Trump sa relasyon ng Amerika sa ibang bansa sa usaping pang-ekonomiya kaysa sa usaping politikal, seguridad at militar. Ito ang sinabi ng political analyst na si Professor Froilan Calilong sa kanyang panayam sa Mike Abe Live program. Lalo't ayon kay Professor Calilong, mas magpo-focus ang Trump administration sa America First policy at magkakaroon anya ito ng epekto sa mga kaalyadong bansa, partikular na sa issue ng West Philippine Sea. Bukas sa katakdang isagawa ang inaugurasyon ni Donald Trump bilang bagong Pangulo ng Estados Unidos. Ibang laro ang gustong puntahan ng Administration Trump, lalong-lalo na dito sa Asia-Pacific region. Ang isa siguro sa nakikita ko rito na kailangan ding paigtingin ng ating Pangulo maliban doon sa relationship natin sa Amerika, kung paano tayo magkakaroon ng mas malalim na pag-ugnayan sa iba pang mga bansa tulad ng Japan, Australia, South Korea, na meron din mga may mga programa rin silang nailatag na, especially in the past, regarding dito sa aggressive policies ng China. Okay. I think we could look outward, it's imperative that we look outward, outside of the United States, para magkaroon tayo ng mas malalim na sabihin na natin ugnayan sa ibang mga bansa. Commission on Elections, tiniyak na tatalima sila sa kautusan ng Korte Suprema matapos na paboran ang hiling na TRO ng mga idineklarang nuisance candidate. Si Zef Bosonga ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa.
Sa darating na Miyerkules, nakatakdang umpisahan ang pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 midterm elections. Kaya naman ang Commission on Elections o COMELEC sinigurong maisasama ang mga pangalan ng mga diniklarang nuisance candidate matapos na makakuha ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema. At hindi naman nililift yung TRO, siyempre effective yan. At yan po yung mga local candidates. Sabi nga po natin, Sir Alan, wala naman pong problema ang COMELEC kung local candidates, lalo pat hindi pa namin nasisimulang maimprenta yung mga balota sa kanilang syudad o kaya munisipyo. Nilinaw rin ni Garcia na hindi maaring ilagay sa ilalim ang pangalan ng kandidato na una nang inalis ng COMELEC sa listahan ng mga tatakbong senador. Posible kasing mauwi ulit ito sa panibagong TRO na makakaapekto sa paghahanda ng COMELEC para sa halalan. Sa ngayon, inuunti-unti nang dalhin ng COMELEC sa warehouse nila sa Santa Rosa, Laguna ang 6 na milyong balota na una nang naimprenta. Bagamat tiniyak ng poll body na magiging maayos at properly accounted ang mga nasabing balota, hindi muna nila agad ito sisirain. Rin po na hindi muna natin po ito sirain kasi nga baka maya-maya biglang may pangyayari na naman sa Supreme Court din. Halimbawa po, biglang mag-lift naman ng TRO. O di magagamit na natin ngayon yung mga balotang yon. So yan po ay mga posibilidad and therefore hindi kaagad dapat nagkakaroon ng pagsira ng mga balotang ito. Ayun. Mula sa Radyo Pilipinas News, Zef Busongan para sa Balitang Pambansa. Tinawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kasinungalingan ang aligasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na blanko ang ilang bahagi ng 2025 national budget. Si Clazel Pardilla ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Clazel. Alan, tinawag na kasinungalingan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paratang na may naiwang blanko sa ilang bahagi ng 2025 national budget. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas na pinayagan na may maiwang puwang sa pambansang pondo ng Pilipinas. Kamakailan lamang binatiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao 3rd District Representative Isidro Ungab ang umano'y discrepancy sa 2025 national budget. Sinadya umanong iwang blanko ang ilang parte ng pambansang pondo para gawing blankong tseke na maaring punan sa hinaharap na mali at invalid sa batas ayon kay Duterte. Ang sagot dyan ni Pangulong Marcos. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. Kasinungalingan yan. Hinikayat ni Pangulong Marcos ang publiko na tingnan ang website ng DBM para mapatunayan na pawang kasinungalingan ang ipinalulutang na impormasyon. Una nang inalmahan ng palasyo ang pagpapakalat umano ng fake news o maling impormasyon ni Duterte na malisyoso at dapat anyang kondenahin bilang kriminal na gawain. Iginiit ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang pahina sa pambansang pondo na iniwan bago ito lagdaan at gawing batas. Masusian niyang pinag-aralan ang higit 4,000 pahina ng 2025 national budget para matiyak na walang proyekto, programa o aktibidad ang maiiwang walang pondo. Sa harap naman ng papalapit na eleksyon, kinukonsidera ni Pangulong Marcos na pahabain ang termino ni PNP Chief Police General Romel Marbil. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi makabubuti ang biglang pag-alis ni Marbil sa gitna ng paparating na halalan. Pebrero ngayong taon nakatakdang magretiro si Marbil. There is a very strong argument that it would not be good for stability, especially to change Chief PNP
in the middle of a campaign period and then approaching an election period. So pinag-aaralan namin, but I think that is probably a very strong argument to keep him on, at the very least until after the elections. Pinag-aaralan din ng palasyo ang isinusulong ng MMDA na gawing alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon ang pasok ng mga kawani ng gobyerno. Layo nitong mapaluwag ang trapiko sa Metro Manila. Walaan niyang nakikitang problema ang presidente kung sang-ayon ang mga commuter dito. It's not enough to talk to the traffic enforcers and the administrators of traffic that have made the suggestion. We also have to ask the commuting public kung practical para sa kanila. So if it turns out that everyone agrees to it, then I cannot see why it will be a problem. Samantala, nanindigan si Pangulong Marcos na mahalaga ang sex education para sa kabataan, partikular na sa pagtuturo ng anatomiya ng reproductive system ng lalaki at babae, mga epekto ng maagang pagbubuntis at paglaganap ng HIV. Pero bilang isang magulang at lolo ay hindi niya papayagan na maisabatas ang pagtuturo ng ilang sexual na aktibidad sa mga kabataan, lalo na yung mga nasa edad na 4 na taong gulang. Alang ngayong araw ay tinunghaya ni Pangulong Marcos ang paglulunsad ng Tesla Center dito sa Pilipinas na ayon sa punong ehekutibo ay makatutulong sa pagtataguyod ng sustainable at malinis na transportasyon. Yan ang munang pinakahuling balita. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Clazel Pardilla ng PTV. Pinabulaanan ng Department of Budget and Management o DBM ang kumakalat na malisyoso at irresponsableng aligasyon hinggil sa mga umano'y mga blankong pahina at figures sa 2025 General Appropriations Act. Ayon sa DBM, mali ang mga paratang na walang laman ang nilagdaan na nagaa ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. para sa fiscal year 2025. Ang mga dokumentoan nila ay mga pahina mula sa Bicameral Conference Committee report at hindi sa General Appropriations Bill. Binigyang din rin ng kagawaran na kumpleto ang dokumento na nilagdaan ng Pangulo. Samantala, nanawagan naman ng DBM sa ating mga kababayan na maging maingat, mapanuri at i-verify muna ang impormasyon bago ipakalat o i-share sa kahit saang platforms. Kinilala ng National Security ang suporta ng mga Pilipino sa mga hakbang ng pamahalaan para ipaglaban ang karapatan sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang resulta ng survey ng Octa Research na 84% ng mga Pilipino ang pabor na ipaglaban ang ating teritoryo. Si Crizel Insignia ng IBC sa Balitang Pambansa. Ikinatuwa ng National Security Council ang resulta ng kamakailang Octa Research Survey tungkol sa pagsuporta ng mga Pilipino sa pagsisikap ng pamahalaan na ipagtanggol ang West Philippine Sea. Sa poll research na isinagawa noong November 10 to 15, lumalabas na 84% ng mga Pilipino ang sumusuporta sa pamahalaan na ipaglaban ang West Philippine Sea rights. Ayon kay NSC Advisor Eduardo Anyo, isa itong pagpapakita ng malawakang pagsuporta sa paninindigan ng bansa sa nagpapatuloy na sigalot sa West Philippine Sea. Binigyang diin niya rin ang kanilang nagpapatuloy na marine conservation and protection efforts, pati na ang pagbabantay sa mga Pilipinong mangingisda. Magandang balita naman kung ituring ito ni Dr. Guido David ng Octa Research, gayong tumataas na ang kamalayan ng mga Pilipino sa naturang issue. Unang-una kasi dati mababa yung awareness ng mga kababayan natin dito sa issue sa West Philippine Sea. Parang hindi man napapansin yung mga pangyayari diyan. Gusto nila na pinapaglaban natin. Not necessarily through aggression, but rather through yung increased patrolling, ganyan, dagdag ng forces diyan para monitor at protektahan. Ang malaking bilang na yan, malaki ng tulong sa ating bansa, hindi man sa paraan ng pakikipaglaban, kundi sa patuloy na pagbabantay at pagdaragdag ng puwersa para masubaybayan at mapanatili ang seguridad sa karagatang ating nasasakupan. Mula sa IBC 13, Crizel Insigne ng Balitang Pambansa.
Business one-stop shop at pagbabayad ng business taxes sa Puerto Princesa City. Pinalalawig nilang oras mga makakapag-generate ng BPLO. Inaasahang aabot hanggang 4,500 ngayong araw. Si Orlan Habagat ng Philippine Information Agency sa Balitang Pambansa. January 20 na ang huling araw na itinakda ng pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa para sa renewal ng mga business permit at ang pagbabayad ng business taxes na walang pataw na multa batay sa ipinatutupad na ordinansa sa lungsod. Kaugnay nito ay pinalawig ng tanggapan ng Ingat Yaman ng lungsod ang kanilang office hours mula alas 8 ng umaga at magtatagal ito hanggang alas 12 ng hating gabi. Ayon kay Business Permit and Licensing Officer Maria Teresa Rodriguez, nagsimula ang Business One-Stop Shop ng pamahalaang panlungsod noon pang January 2 at magtatapos ito ngayon ngang January 20 para makarenew at makabayad ng business taxes ang mga negosyante sa lungsod. January 17 pa lamang ay nakapag-generate na ang BPLO ng nasa 3,340 na mga business permit at inasahang aabot ito ng 4,000 hanggang 4,500 ngayong araw. Ayon pa kay Rodriguez, nasa 3,350 lamang na mga business permit ang kanilang naproseso noong nakaraang taon kung saan nakakolekta sila ng mahigit 400 million pesos na buwis. Simula naman January 21 ay magpapataw na ng 25% na multa ang City Treasurer's Office sa mga bago pa lamang magpoproseso ng kanilang mga business permit at magbabayad ng buwis. Mula sa Philippine Information Agency Mimarupa, Orlan Habagat para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat Orlan Habagat ng PIA. Samantala, abangan naman sa programang Bagong Pilipinas ngayon. Ilalatag ni Bureau of Internal Revenue BIR Commissioner Romeo Lumagi ang mga plano at programa ng ahensya ngayong taon. Tatalakayin din niya ang ilang mga mainit na usapin. Susunod na yan kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa.